Nabitiwan ni Lyra ang hawak niyang spatula nang hilahin siya ni Sophie sa kanang kamay. Isa ito sa anak niyang kambal na 6 na taon na. "Anak, bakit? May ginagawa si Mama." Angal niya. "Saglit lang po, Mama. Narito po ulit ang sir na palagi nagkakapit bumibili ng cassava pie mo." Ani Sophie, pilit siyang hinihila sa kamay. "Okay, sige, susunod na ako." Sumama na lamang siya sa bata hanggang sa dining area ng cafe. Namataan niya si Soren, ang isa sa anak niyang kambal. Kausap nito ang gwapong lalaki na nakasuit. Nakaupo ang mga ito sa parehabang lamesa na nakadikit sa glass wall. "Sophie, sinong kausap ni Soren, ha?" Tanong ni Lyra sa anak. "Siya po si Sir, I forgot his name." Ani Sophie. Nang makalapit sila sa lalaki, ay natitigilan tumitig ito sa kanya. Maging siya'y natulala nang matitigan ang mukha ng lalaki. Pamilyar kasi ito. "Sir, siya po mama namin ni Sophie." Proud na mapakilala sa kanya ni Soren sa lalaking kausap nito. Tumayo pa ito at humawak sa isang kamay niya. Napatayo rin ang customer na lalaki at hindi maalis ang titig sa kanyang muka. "Hi, I'm Jace de la Vega, one of the cafe's regular customers." Nakangiting pakilala ng lalaki. Nawindang si Lyra dahil maging pangalan nito ay pamilyar. Napatitig siya sa inaalok nitong kanang kamay. Pagkuwan ay kinamayan din niya ito. "Hello sir, thank you for choosing our cafe. Pasensya ka na sa mga anak ko. Sa tuwing narito kasi sila ay kinakaibigan nila mga customers." Anya na naiilang. Bumitiw rin siya sa kamay nito. "It's okay. Natutuwa rin ako sa mga bata. So, are you the owner of this cafe?" "Oo, naman ako to sa yumao kong ama." "And may I know your name?" "I'm Lyra Esteban." Pansin niya ang biglang pagpalis ng ngiti ng lalaki. Na tila pamilyar dito ang kanyang pangalan. Baka busy ka, Miss Lyra. Tinanong ko lang naman ng mga bata kung nasa ng mama nila. Pero bigla kang tinawag ni Sophie." Ani Ace pagkuwan. "Ayos lang, katatapos ko lang din naman mag-bake ng cake." "Ikaw rin ba nag-bake ng cassava pie?" "Oo, actually bestseller namin yon." "Your pie taste familiar. At nagustuhan ko siya kasi hindi masyadong matamis. Kakaiba rin ang blend ng lasa." "Salamat. Original recipe ko yon." "I see. Baka mamaya may gagawin ka pa. Sige lang, ituloy mo na." "Sige, kung kailangan mo nang umalis, huwag mong hayaan ng mga bata na pigilan ka. Uhawalan talaga sila sa atensyon lalo ng lalaki. Lumaki kasi sila na walang tatay." "Why? Where's your father?" Biglang naglaho ang ngiti ni Lyra bago tumangging magkwento. "Komplikado ang sitwasyon." Sabi lamang niya. "It's okay. Go ahead. Tapusin mo na ang work mo. Paalis na rin naman ako. Uubusin ko lang tong kape ko." Tipid siyang umiti at iniwan na ang kausap. Bumalik siya sa kusina ngunit hindi na maalis sa kanyang isip si Jace. Hindi niya maintindihan kung bakit pamilyar ito. "Ma'am, luto na po ang huling batch ng cassava pie." Imporma ni Rico, ang binatang working student at assistant niya. "Sige, ako na maglalagay sa estante." Anya. Nilapitan ni Lyra ang nalutong pies at inilipat sa stainless serving tray. Pagkuwan ay dinala niya yon sa counter kung nasaan ang estante ng pastries. Inaayos niya ang maliliit na cakes nang may lalaking lumapit. "Can I have more cassava pies, Lyra?" Tanong ng lalaki. Napatayo siya ng tuwid at tumitig sa lalaki. Si Jace pala ito. "Ikaw pala sir, tama-tama kaluluto lang nitong pies. Ilan bang gusto mo?" "I'll take them all. May meeting kasi ako sa staff ko mamaya at yan na lang ang merienda nila." 60 pieces ang pies. Mukhang marami kang staff sa company mo, sir, ah." "Konti lang naman kami. May 3 taon pa lang kasi ang law firm ko." "Law firm? So, abogado ka?" Manghang untag niya. "Yes, I am." "Wow, saan naman dito sa Ortigas ang law firm mo?" "Katapat lang nitong cafe, sa 2nd floor ng OB and Dental Clinic." Sa'yo pala yon. Dating bookstore yung 2nd floor pero na-renovate." "Yes, I bought the building at sa baba ay pinarerentahan ko." Bigla siyang tumahimik habang binabalot ang pies na binili ni Jace. "How old are you, Lyra?" Tinanong ko ang mga bata pero hindi nila alam ang edad mo. Maya-maya ay tanong ni Jace. Sinipat niya ito. 29 na ako, Sir Attorney. Tugon niya. "Matanda lang pala ako ng 3 taon sa'yo. 6 years old na raw ang mga bata.
Nagulat ako nung una kasi kambal daw sila. Oo, mas matangkad lang ng konti si Soren kay Sophie. Can I ask about the twins' father, Lyra? Natitigilan siya at muling sinipad si Jace. Naiinis kasi siya sa tuwing may nagtatanong tungkol sa tatay ng mga anak niya. Matagal na akong walang balita sa tatay ng mga anak ko, attorney. Matapos ko maaksidente, naglaho na kasi. At sabi ng nanay ko, hindi ako tanggap ng pamilya ng lalaki. Nag-cheat din siya kaya deserve niya na mawala ng karapatan sa mga bata. Nakalimutan ko na rin ang pangalan niya. Kwento niya. Really? Bakit hindi mo maalala ang pangalan ng lalaki? Nagkaroon kasi ako ng amnesia after ng aksidente at hindi ko na na-recover ang ibang memories ko. Tumahimik ang panig ni Jace. Nang ibigay niya rito ang paper bag ng pies ay binayaran na siya nito. Thanks, Lyra. Aalis na ako. Paggawa ni paalam ni Jace, hindi na nito kinuha ang sukli. Salamat din, attorney. Kaswal niyang tugon at ngumiti. Tipid ding ngumiti ang lalaki habang paalis. Sinundan ito ni Lyra ng tingin. At pagdating ni Jace ng pintuan, ay sinalubong ito ng magandang babae na naka-black dress. Kumapit pa ito sa kanang braso ng abogado. Girlfriend niya siguro yung babae. Bulong ni Lyra. Nabaling naman ang kanyang atensyon sa kambal na nasa labas ng cafe. Nagpapakain ng stray cats ang dalawa. Pinuntahan niya ang mga ito. Sophie, Soren, tama na yung pagpapakain sa pusa. Baka naman may empatyo na sila sa kabusugan. Maghugas na kayo ng mga kamay. Saway niya sa mga bata. Mama, hungry pa po ang cats eh. Ani Sophie, nakanguso. Bigyan niyo na lang sila ng maraming food at kakainin lang nila yun dyan kapag gusto pa nila. Hindi niyo sila kailangang bantayan. Eh baka po may dogs na umagaw sa food nila, Mama. Sabad naman ni Soren. Bigyan niyo na rin ng dogs kasi gutom din sila. Can we get more bread for dogs too, Mama? Excited na tanong ni Sophie. Sure, basta yung nasa kitchen lang ha at wag yung may chocolate. Yes po, Mama. Tumakbo na papasok ng cafe si Sophie. Napangiti si Lyra dahil bata pa lang ay may concern na sa mga hayop ang kanyang kambal. Samantala, habang nasa meeting si Jace, ay hindi maalis sa kanyang isip si Lyra, lalo na ang kambal. Attorney, dumating na po ang client nating vlogger. Imporma ni Romel na umabala sa kanya. Isa to sa top lawyers niya. Ikaw na muna ako mausap sa kanya. May gagawin lang ako. Anya at tumayo. Sige po, attorney. Nang lumabas si Romel ay lumabas na rin siya ng meeting room. Patungo na siya sa kanyang opisina nang salubungin siya ni Stacy, ang babaeng nireto sa kanya ng kanyang ina. Why are you still here, Stacy? Padaskol niyang tanong sa babae. I'm your fiancé. Of course, I will be on your side anytime. Since kasi nagsimula ang law firm mo rito sa Ortigas, hindi ka na umuwi ng Marikina. Sinundan siya nito hanggang sa kanyang opisina. I never agreed to the marriage my mom set up with your family, Stacy. Giit niya. Lumukulok siya sa harap ng kanyang mesa. But we've been together since college and our families were friends. Ako yung babaeng matagal mo nakasama. Hindi pa rin siya naniniwala sa mga sinasabi ni Stacy, maging ng kanyang ina. Ramdam niya na hindi si Stacy ang babaeng nasa panaginip niya. Stop lying to me, Stacy. My mind might not remember anything, but my heart could recognize the person I met. And I know you're not the woman who's with me when I'm pursuing law. Paasik niyang saad sa babae. Naging uneasy ito. You had severe amnesia. How could you remember all your memories? It's been 5 years. At kung parte ka ng magaganda kong alaala na nawala, dapat ay nakakatulong ka. I only feel disgust every time I see you. So please, stop pretending you're the woman I love, because that won't happen. Tell Mom I will never go home until she tells me the truth about what happened 5 years ago. Hindi na nakapagsalita ang babae at padabog na umalis. Nakahinga si Jace ng maluwag nang tumahimik ang kanyang paligid. Maya-maya ay hinalungkot niya sa kanyang cellphone ang picture nina Sophie at Soren. Why do these kids feel special to me? And their faces are familiar too. Usal niya habang nakatitig sa picture ng kambal na naisave niya sa kanyang cellphone. Pasikreto kasi niyang kinuhaan ng picture ang mga bata habang nakaupo sa kanyang tapat. Maya-maya ay pumasok si Tobias, ang kanyang assistant na naka-duty rin sa intelligence agency na partner nila. Attorney, pinapatawag niyo raw ako? Anito, tumayo sa kanyang harapan. Yes.
May papaimbestigahan ako sa'yo, Tobias. Ano po yun? About my accident 5 years ago. At saka tungkol sa may-ari ng City Garden Cafe. She has twins, and I want to know who their father is. Bakit po? I don't understand why I can't stop thinking about the twins. They look like me when I was a kid, especially the boy. Dinukot niya ang itinabi niyang photo album sa drawer ng kanyang lamesa. Hinanap niya ang kanyang picture noong bata siya. Pinagtabi niya yon at ang picture ng kambal. Oo nga no, kamukha mo talaga ang batang lalaki, attorney. Mangang-a ni Tobias nang makita rin ang pictures. It might be just a coincidence, but I felt a familiar emotion towards the kids. Namit ko rin ang nanay nila at pamilyar din ang mukha niya. She said she had lost her memories after an accident too, which I find questionable. Huwag po kayong mag-alala, sir. Isasabay ko po sa investigasyon na tungkol sa owner ng cafe. Pero kung sure kayo na related sa inyong kambal, try niyo kumuha ng hair sample nila for the paternity test. I will consider your suggestion, Tobias. Umalis din ang lalaki. Naging abala sa hearing si Jace, kaya isang linggo siyang hindi nakabisita sa cafe. Pero Lunes ng umaga ay dumiretso siya roon. Wala pang customer at una niyang napansin si Sophie na nagpapakain ng puting pusa. Hi, Sophie. Bati niya sa bata. Nabaling sa kanyang atensyon nito. Hello po, sir. Narito ka po ulit. Magkakape ka po ulit? Wala po bang kape sa bahay mo? Malapad ang ngiting bati rin nito. Ang cute nitong tingnan sa pink dress nitong lumulobo ang laylayan. Ternong pink din ang laso nito sa gabalikat na buhok na hinati. Meron naman, pero mas gusto ko kasi ang kape nyo, and pastries, and bread, especially the cassava pie. By the way, where's your brother? Pagkawan ay tanong niya sa bata. Nasa school po siya. Bakit ikaw hindi ka pumasok sa school? Kasi po masakit ang tummy ko kanina kaya hindi ako pinapasok ni mama sa school. Are you okay now? Yes po. Binigyan na po ako ng doctor ng medicine kaya nawala ang pain sa tummy ko. Hindi po pa nito ang maliit nitong tiyan. Mabuti naman. Sino pala ang kasama mo rito? Si mama po. Nasa kitchen po siya at nagbibake ng pies. Kasama ko rin po si Uncle Doc. Uncle Doc? Mariing kumunot ang kanyang noo at napatingin sa lalaking lumabas mula sa kusina. Siya po si Uncle Doc, friend ni Mama. Siya po ang nagbigay ng medicine kaya nawalang pain sa tummy ko. Ani Sophie, tinutukoy ang lalaking lumabas mula sa kusina. Kasunod ni Lyra ang lalaking doktor. Gwapo rin ito at matangkad. May customer ka na, Lyra. Aalis na ako. Dinig ni Jace na sabi ng lalaki. Sige, salamat ulit, Ludwig. Ani Lyra, hinatid pa sa labas ang doktor. Lumapit na lamang sa counter si Jace at naghintay na may magsiserve sa kanya. Pero si Lyra ang pumasok sa counter. Good morning, attorney. Anong order mo? Nakangiting bati nito at kaagad nagtanong. Good morning. As usual, coffee americano and cassava pie. Samahan mo na rin ng garlic and parmesan toasted bread. Nakangiting niya. Mukhang heavy carbs ang breakfast mo ngayon I need more carbs today. Pero nag-almusal na ako ng veggie salad kanina. Kung sa bagay, utak ang puhunan mo sa trabaho at kailangan mo ng mas maraming energy. Teka, bakit ikaw ata ang barista ngayon? Wala ka bang staff? Paggawa na yung usisa niya. Malilate ang barista ko ngayon kasi nasa ospital ang nanay niya. 2:00 pa kasi ang duty ng isang barista ko. Mabuti, marunong ka rin magtimpla ng kape. Oo naman no. Inaral ko rin ang trabaho ng barista noon. Ano palang tinapos mo? Nag-aral ako ng baking and pastry pero graduate ako ng accountancy. That's nice. But you said you had amnesia. Naka-recover ka na ba, Lyra? Sandaling tumahimik ang babae at binigay ang kanyang kape. Inasikaso rin ito ang ibang order niya. Actually, hindi na ako nagpa-check ulit sa doktor regarding my amnesia. Ayaw ko na rin maalala ang ibang nawala akong memories kasi hindi naman na kailangan. Nag-rely lang ako sa kwento ng nanay ko at ibang kaanak. Anito pagkuwan. Pero sure ka ba na tamang impormasyong nasabi sa'yo ng relatives mo? Anong ibig mo sabihin, attorney? I mean, about your twin's father. Sabi mo hindi maganda ang karanasan mo sa kanya. I have proof na hindi talaga maganda ang relasyon namin ng tatay ng kambal. Hindi niya kasi ako pinakasalan at apelido ko ang dinadala ng kambal. Meaning, hindi nga tanggap ng pamilya niya kami mag-ina.
Wait, kailan ka man na-aksidente, Lyra? Hindi mapakaling usisa niya. 5 years ago pa, saktong nag-1 taon nun ng kambal. Natingalgal si Jace. Same year sila na aksidente. Saan ka pala na disgrasya? Pagkuha na itanong niya. Sabi ni Mama, sa Marikina raw, at lasing daw ako noon na nagmaneho ng kotse ni Papa. Hindi nakakaibo si Jace nang biglang kumirot ang kanyang sendido. May magulong senaryo kasing naghari sa kanyang isipan, kasama ang ilang pangyayari na konektado sa car accident. Narito ng bahay mo, attorney. Mag-breakfast ka muna. Ani Lyra na pumukaw sa kanyang wisyo. Thank you, Lyra. Tipid niyang tugon at kinuha ang kanyang order. May dumating ding 2 babaeng customer kaya umalis siya ng counter. Umupo siya sa paborito niyang pwesto, sa lamesang nakadikit sa glass wall. Nagli naman siyang nilapitan ni Sophie. Umupo ito sa kanyang tabi. Ganyan na naman ang order mo po, sir? Namimilog ang mga matang untag nito. Sinipat ang kanyang plato. Yes, kasi ito ang favorite ko. Anyang natutuwa sa bata. Favorite ko rin po ang pie pero not one with eggs. Bakit? Ayaw mo ba ng eggs? Not really, pero kasi allergic po ako sa egg and chicken. Magkakaroon ako ng red rashes sa neck, sa arms and ear. Anito, itinuro pa ang pisngi. Sandaling natigilan si Jace nang maisip na pareho sila ni Sophie ng allergy, maging ang reaksyon ng katawan sa nasabing pagkain. What about Soren? May allergy rin ba siya, princess? Meron po. Sa shrimps and crabs naman po siya. Nawindang na naman siya dahil allergic din siya sa seafood. Halos wala na nga siyang makain kaya piling isda at karne lamang ang kinakain niya. Madalas ay gulay ang kanyang ulam. May allergies din ba ang mama mo, Sophie? Opo, hindi po siya pwede sa food na may milk kasi sasakit ang tummy niya. Pero nagbibig siya na may mga milk. Ang kasava pa ay may milk, di ba? Hindi naman po niya yung kinakain. Saka naka-measure na po ang mga yon kaya no need na po niya tikman. Sabi pa po ni Mami, nag-bake siya kasi nagustuhan namin ng pie. Maya-maya ay lumapit sa kanila si Lyra. Sophie, anak, naaabala mo na sa breakfast niya si Sir Attorney. Anito sa bata. Mama, lonely po si Sir Attorney kaya sinamahan ko po siya. Tugon ng bata. Pero dinadaldalan mo siya kaya lalamig na ang kape niya. Baka malate na siya sa work. Ngumuso ang bata at humalakip-kip. Pwede naman kasi siyang magkape habang kinakausap ako eh. Hindi napigil ni Jace ang kanyang tawa. It's okay, Lyra. Mas masarap magkape kapag may kakwentuhang cute na bata. Pero kung nakukulitan ka na sa anak ko, wag mo na lang siyang kausapin, attorney. Tatahimik din yan kapag walang pumapansin sa kanya. Ayos lang. Baka namimiss lang ng bata ang tatay niya. Imposibleng mamiss nila yon. 1-year-old pa lang sila nang naghiwalay kami ng tatay nila. Hindi siya kumibo at inoobserbahan ang facial expression ni Lyra. Halatang may kinikimkim itong puot sa tatay ng kambal. Mama, kung wala na kaming papa, pwede po ba kami magkaroon ng bagong papa? Maya-maya ay tanong ni Sophie. Sabay pa sila ni Lyra na tumitig sa bata. Anak, hindi madaling maghanap ng bagong papa nyo. Masaya na ako na kayo lang ang kasama ko. Kayo ba, hindi ba kayo masaya na mama lang ang kasama nyo? Masaya po, Mama. Pero kasi sa school, ang friends ko may mama at papa sila. Parang mas masaya yun eh. Hindi nakaimik si Lyra at bumakas sa mukha ang lungkot. You can't blame the kid if she asks for a father, Lyra. Kahit naman siguro ikaw sa sitwasyon niya ay maghahanap din ng tatay. Ani Jace. Napatitig sa kanya si Lyra. Mabigat din naman sa loob ko na makitang naiinggit ang mga anak ko sa ibang bata na may tatay. Pero hindi madaling tumanggap ng lalaki para maging tatay ng mga anak ko, attorney. Do you mean you have a hard time accepting a new guy in your life? Inaamin ko, simula nang nagising ako na may amnesia, pati puso ko ay parang nakakulong sa nakaraan na hindi ko maalala. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ko ma-appreciate ang efforts ng mga lalaki. Para bang may nagmamayari na sa puso ko? Kwento nito. Sandaling natigilan si Jace dahil ang totoo ay pareho sila ng nararamdaman ni Lyra. Simula nang nagising siya sa ospital, ay tila isinilang siya ulit. Blanko lahat sa kanya. Pareho tayo ng sitwasyon, Lyra. Nagka-amnesia rin ako after car accident 5 years ago. At hindi pa ako nakaka-recover kasi sabi ng doktor,
Malala ang damage sa utak ko. Seryosong kwento ni Jace habang nakatitig sa namamangha mukha ng dalaga. May amnesia ka rin, attorney? Oo, at pakiramdam ko may mali sa sitwasyon. I have repetitive dreams about a woman who was involved in my accident. Hindi ko maklaro ang mukha niya. Pero tinutulungan ka naman ba ng pamilya mo para maalala ang nakaraan mo? Oo, pero wala na akong tiwala sa kanila. Kasi hindi tugma sa kwento nila ang mga nararamdaman ko at ibang magulong senaryo na pilit nire-recall ng utak ko. I chose to stay away from them for my self-recovery. Do you mean mag-isa ka lang dito sa Ortigas? Yes, I bought a condo unit near my law firm. Mabuti ka pa kahit paano may nare-recall ng utak mo. Ako kasi wala. Kaya no choice ako kundi maniwala sa kung ano ang kwento ng mga relatives ko. But you know there's a possibility that your relative's story isn't 100% real, Lyra. Naisip ko rin yan minsan. Pero sino pa bang ibang pagkakatiwalaan ko kundi pamilya ko, di ba? Isa pa, kung may ibang tao pang concern sa akin, bakit hindi sila nagparamdam? Lalo na ang tatay ng mga anak ko. Dapat hinanap niya kami. Hindi na rin ako nag-abalang alamin pa ang detalye tungkol sa kanya. At kahit pa magparamdam siya, hindi ko na siya tatanggapin pa. Hindi maintindihan ni Jace kung bakit nakaramdam siya ng muting kirot sa kanyang puso habang nakikinig sa palatak ni Lyra. Hindi na siya nagkomento. May dumating ding customer kaya nagpaalam na ang babae. Sir Attorney, hindi na po ba ako magkakaroon ng bagong papa? Maya-maya ay tanong ni Sophie. Hanga rin siya sa batang ito. Tahimik lang ito habang nag-uusap sila ni Lyra at hinintay na matapos ang usapan nila ng ina bago ito umapela. Hindi ko sure, Sophie. Ang mama mo masusunod kung gusto niya kayo bigyan ng bagong papa. Kung ako kaya maghanap ng bagong papa? Humisi pa ito. Mahinang pinisil ni Jace ang lumulobo nitong pisngi. Silly girl. You can't do that, Sophie. Pero pwede mong kulitin ng mama mo. Baka sakaling maawa siya at hanapan kayo ng bagong papa. Gusto ko sana si Doc Ludwig kaso friend lang siya ni mama. Pero pwede rin namang maging papa ang friend ng mama mo ah. Ayaw po ni mama eh. Ano kaya kung ikaw na lang, Sir Attorney? Napatayo pa ang bata at malapad ang ngiti. Kamuntik nang maibuga ni Jace ang kahihigop lamang niyang kape. Napaubo siya bigla. Pero kalaunan ay natuwa siya sa sinabi ni Sophie. Gusto mo ba ako maging papa, Sophie? Nakangiting paniniguro niya sa bata. Opo, kasi mabait ka po. Then help me. Ano po? Muling umupo ang bata at lumapit sa kanya. Sabihin mo sa mama mo na gusto mo akong maging papa. Then, niligawan ko ang mama mo. Liligawan? Paano po yun? Nangunot ang munting noon nito. Actually, I like your mama. Pupunta ako rito palagi para mapansin ng mama mo na interesado ako sa kanya. Namaywang si Sophie. Di ko po gets. Para pumayag ang mama mo na maging papa niyo ako, kailangan magustuhan din niya ako, Sophie. Ganun ang ibig mo sabihin. I knew it. Pero ano pong gagawin natin para magustuhan ka ni mama? Sabihin mo sa akin lahat ng gusto ng mama mo. Gusto ni mama? Tumingala pa sa kisame ang bata at napapaisip. Gusto ni mama ng white roses at white cat, Attorney. Sa food, may favorite ba siyang food? She likes gummy bears. Gummy bears? Amuse niyang untag. Yes po, yung candy. At saka gusto niya po ng notebook na makapal. Mariing kumunot ang kanyang noo nang maisip ang notebook. Bigla ring may senaryong pumasok sa kanyang isip na related sa notebook. Humigop si Jace ng kape. Saktong tumunog ang kanyang cellphone na nasa bulsa ng kanyang pants. Tumatawag si Tobias. Dagli niya itong sinagot. Sumenya siya kay Sophie na may kakausapin lang sa phone. Any update, Tobias? Tanong niya sa caller. Sir, about the accident 5 years ago. Hindi ko ma-access ang record kasi pinalak ng mami mo. Kailangan daw ng permission ng relatives mo. Imporma ni Tobias mula sa kabilang linya. I'll open it myself. What about the cafe owner? Na-trace ko ang record ni Miss Lyra Esteban. Tumira pala siya sa Marikina at doon nag-aral ng college. Same kayo ng university na pinanggalingan. She's never been married, but she got pregnant during college.
Our mother is a lawyer at ang tatay niya ay dating chef sa cruise ship na nagtayo ng cafe. Namatay ang tatay niya 3 years ago dahil sa heart problem. What about Lyra's twin's father? Wala akong nakuhang detalye, sir. Keep digging, Tobias. Okay, sir. Balitaan ko na lang po kayo if may dagdag na detalye. Thanks. Pinuto na niya ang linya. At habang nakatitig siya kay Sophie na abala sa pagsusulat sa munting notebook nito, ay naisip niyang bunutan ito ng hibla ng buhok. Sophie, can I fix your hair? Tanong niya sa bata habang hinihipo ang ulo nito. Bakit po? Namimilog ang mga matang tanong nito. Medyo magulo eh. Okay po. Inalis niya ang isang tali ng buhok nito at bigla siyang bumunot ng ilang hibla. Ouch! It hurts po! Daing nito, kinamot pa ang ulo. Sorry, napalakas ang hila ko sa buhok mo. Palusot ni Jace. Binalot kaagad niya ng tissue paper ang buhok at isinilit sa bulsa ng kanyang pants. Ang problema niya, hindi na niya alam kung paano itali ulit ang buhok ng bata. Hindi ko naman marunong mag-ayos ng hair eh. Ginulo mo lang po. Nakasimangot na ani Sophie. Ulitin ko na lang po. Anya. Pilit niyang inayos ang buhok ng bata at bago niya yun natalian ulit ay pinagpawisan na siya. I should practice more to pass as your father, Sophie. Anya na natatawa. Pero gusto pa rin kitang maging papa kahit hindi ka marunong mag-ayos ng hair ko, Sir Attorney. Ani Sophie. Thanks, Sophie. We will make that happen. Sinubuan niya ng pay ang bata. Kinain naman ito yon. 3 araw ang lumipas at pansin ni Lyra na napapadalas ang pagbisita ni Jace. Hindi lang para magkape, kundi para magbigay ng pasalubong sa kambal. At Biyernes ng hapon ay nagulat siya dahil pati siya ay may pasalubong. Isang garapon ng gummy bears. Teka, para sa akin ba to, Attorney? Amused niyang tanong nang mahawakan ng garapon ng gummy bears. Nasa counter sila at siya ang nag-serve ng kape ni Jace. Yes. Nakangiting tura ni Jace. Paano mo nalaman na mahilig ako sa gummy bears? Nakita ko lang minsan na may kinakain kang ganyan. Salamat. Pantanggal stress ko kasi to. Weird pero cute. Napatitig si Lyra sa gwapong mukha ng abogado at bigla siyang natigilan dahil sa pagsikdo ng kanyang puso. Iginiit niya na sinasadya ni Jace na bumisita roon dahil may iba itong pakay. Teka, hindi ka ata busy, Attorney. Pansin ko 2 beses sa isang araw kang pumupunta rito kahit na wala ang kambal. Maya-maya iusig niya sa lalaki. Hindi naman siguro bawal magkape ng 2 beses everyday rito, ano? Pilyo itong umiti. Napangiti rin si Lyra. Hindi, pero kasi ang haba ng oras na tinatambay mo rito. So, bawal tumambay ng matagal dito? No, curious lang ako. Nagbibigay ka rin kasi ng laruan at pagkain sa mga anak ko. Aside from the fact that I enjoy talking to your twins, I found this place stress-relieving. Also, the owner herself makes me feel happy and productive. Without visiting here and seeing you, my mind can function properly. Napatda si Lyra nang mapagtanto na may ibang pakay nga sa kanya si Jace. Pero sa halip na kabahan, ay naghuramentado pa ang kanyang puso sa tuwa. I appreciate your efforts, Attorney, pero ayaw kong pumatol sa lalaking may girlfriend na. Wait, paano mo nasabi may girlfriend na ako? Nagsalubong ang makakapal nitong kilay. Nakita kita noon na sinundo ng isang babae at obvious na girlfriend mo siya. No, hindi ko girlfriend ng babaeng yun. Isa lang siya sa babaeng naireto sa akin ng mom ko pero hindi ko gusto. Ibig mo bang sabihin ay binata ka? At bigla siyang nasabik. Aminado siya na simula nang nakilala niya si Jace, ay palagi na itong laman ng kanyang isip na para bang matagal na silang magkakilala. I'm single, Lyra. Kaya nga ako pabalik-balik dito para magpapansin sa'yo eh. Pag-amin nito, naging uneasy ang babae dahil sa walang awat na pagsikdo ng kanyang puso. Teka, Attorney, nabibigla ako. Pansin ko ang closeness sa'yo ng mga anak ko at masaya ako kasi komportable sila sa'yo. Pero sana'y wala kang masamang motibo sa aming mag-iina. Napailing si Jace pero ngumisi. Mukha ba ako masamang tao, Lyra? Hindi. Natatakot lang ako kasi baka mamaya niya nai-espiya ka pala ng tatay ng mga anak ko. Sabi kasi ni Mama, may impluwensya ang pamilya ng tatay ng kambal. Lawyer din daw yung nanay ng dati kong boyfriend. Ilang sandaling natigilan si Jace.
Maya-maya ay hinawakan nito ang kanyang kamay na nakahawak sa empty teacup. Lyra, hindi ko kilala ang tatay ng mga anak mo. I came here for the twins and you. Since I saw you, I can't stop thinking about you. I feel you're part of me. Promise I won't ruin your life. Masuyong pahayag nito. Kalaunan ay naglaho rin ang munting takot sa puso ni Lyra. Napangiti siya nang mapansin ang puting rosas na nakasuksok sa bulsa ng suit ni Jace sa kaliwang dibdib nito. Kinuha niya ang bulaklak at inamoy. Para kang groom attorney, may bulaklak sa bulsa ng suit. Natawa rin ang binata. Actually, I bought white roses for you. Kaso nahuli ko kanina sa daan habang patawid ako ng kalsada at nasagasaan ng kotse. Pinulot ko na lang ang isang matinong bulaklak. Kwento nito na nagpatawa sa kanya. At paano mo rin nalaman na gusto ko ng white roses, ha? Napakagat sa ibabang labi nito ang binata. Hindi ka ba magagalit kung sasabihin ko ang totoo? Hindi. Actually, Sophie told me everything about the things you like. Talaga? Nanlaki pa ang kanyang mga mata sa pagkamangha. Hindi ako aware na ganun nakadaldal ang anak ko. At alam niya lahat ng gusto ko, ah. Of course, anak mo yun, Lyra. Your twins are smart, and you raised them well. Sa kanila kasi ako humuhugot ng lakas at pag-asa, kaya tinututukan ko sila. Gusto kong lumaki sila na may takot sa Diyos at respeto sa kapwa. But they deserve a happy and complete family, Lyra. Aanhin ko naman ang kompletong pamilya kung may toxic na miyembro. I mean, wala ka bang balak mag-asawa? Para at least may katuwang ka sa buhay. Natigilan si Lyra at naisip na naman ang ungot ng kambal tungkol sa tatay ng mga ito. Hindi talaga niya yun maiwasan dahil nagmamature na ang mga bata. Ang totoo, gusto ko ring maranasan ng mga anak ko ang buong pamilya. Pero ayokong pilitin ang sarili ko sa relasyong hindi ako komportable. Anya, seryoso na. Maybe it's the right time, Lyra. If I ask you for a date, would you consider it? Napalunok siya at hindi maalis ang titig sa gwapong mukha ni Jace. Bigla na namang naghuramentado ang kanyang puso. Patunay lamang yon na handa na siyang umibig. Jace, we just met weeks ago. Ayoko rin gawing dahilan ng mga bata para pasukin ng bigla ang relasyon. I didn't ask you to accept me right away, Lyra. But please give me a chance. Hindi ako nagpapadalos-dalos sa desisyon ko. Since I realize what I feel for you, I know it's serious. I like you, and I'll prove to you that I'm not just flirting. We can start slower and get to know each other better first. Tipid siyang umiti. May namumuo na naman kasing munting takot sa kanyang puso. Takot na baka mabigo siya ulit sa pag-ibig. Sige, let's try. Pero busy tayo pareho. Paano tayo magkakaroon ng time madalas? Anya pagkuwan. Umiti na ang binata. That's not a problem. Kontrolado ko ang work schedule ko kaya anytime mabibisita kita rito. Gawin nating dating place tong cafe mo. Bigla siyang natawa. Sige, pero wag mo munang sabihin sa mga bata na nagde-date tayo, ah. Lalo na kay Sophie. Hindi mapigil ang kadaldalan nun at baka ipagsigawan na sa lahat na may bago siyang papa. Mahinang tumawa si Jace. At speaking of mga bata, biglang dumating ang mga ito galing school. Kaagad lumapit ang kambal kay Jace at yumapos dito. Nandito ka na po naman, Uncle Jace. Ani Soren, nakataas pang isang kilay. Yes, buddy. Nihintay ko kayo ni Sophie. Tura ni Jace, ginulo pa ang buhok ni Soren. May gift ka na naman po ba sa amin, Sir Attorney? Excited ding tanong ni Sophie. Yes, Sophie, but just a small gift. May dinukot sa bulsa ng pants nito si Jace at inilabas ang parehabang kaheta. Binuksan nito ang kaheta at kinuha ang lamang twin necklace na merong silver cat head pendant. Wow! A cat necklace! Ani Sophie na dagling kinuha ang kwintas. I love it, Uncle. Thank you po. Sabi rin ni Soren at kinuha ang kwintas. Dahil mahilig kayo sa cat, nagpagawa ko ng cat necklace pendant para sa inyo. Ingatan nyo yan, ha? Ani Jace at tinulungan nito ang mga bata na maisuot ang kwintas. Meron din po ba si Mama, Uncle? Pagkuwan ay tanong ni Sophie. Yes, pero hindi kwintas. Natawa si Sophie. Ayaw rin po ni Mama ng necklace, Sir Attorney. Ayaw mo talaga ng alahas, Lyra? Kumpirma ni Jay sa dalaga. Hindi naman sa ayaw, hindi lang talaga ako nasanay magsuot ng alahas kasi puro pagkain ang kaharap ko.
Nagsusuot lang ako ng alahas kung may dadaluhan akong party. Pero paano kung wedding ring ang ibibigay ko sa'yo? Isusuot mo ba palagi? Pilyo itong umiti. Mahina siyang tumawa ngunit hindi niya iwasan ng kilig. Wedding ring talaga. Iba na yan, attorney ah. Soon I'll make it happen. Komendot pa ito sa kanya. Maya-maya ay nagpaalam na ito dahil may gagawin pa umano sa opisina. Pagsapit ng gabi ay bumalik si Jay sa cafe para doon maghapunan. Inimbita kasi ito ni Lyra. Wow, ang daming food. Ikaw ba ang nagluto lahat ng to, Lyra? Ani Jace nang makaupo na sila sa harap ng lamesa kasama ang kambal. Oo, at dinamihan ko na kasi dito kakakain. Marunong ka rin pala magluto ng mga ulam? Oo naman, inaral ko rin ang pagluluto kasi gusto ko ako mismo maghahanda ng kakainin ng mga anak ko. At masarap po magluto si Mama, Uncle Attorney. Sabad naman ni Soren, nakaupo ito sa tabi ni Jace. The best in the world po ang luto ni Mama, Sir Attorney. Gatong din ni Sophie, katabi ito ni Lyra. Naniniwala ako sa inyo mga bata. So, pwede na ba tayong kumain? Nagugutom na ako eh. Ani Jace. Let's eat! Panabay namang tugon ng kambal. Pero bago kumain ay umusal ng maikling panalangin si Lyra. Tamang-tamang pagkatapos ng dasal ay dumating si Ludwig. May dala pang isang basket na prutas. Tito Doc, kumakain po kami. Excited na ani Sophie. Wow, at may bisita kayo ah. Who is he? Ani Ludwig. Siya po si Sir Attorney Jace. Siya po ang magiging new papa namin ni Soren. Nakangiting tugon ni Sophie na nagpakunot sa noo ni Ludwig. Samahan mo na kaming kumain, Ludwig. Yaya naman ni Lyra sa doktor. Lumapit sa kanya ang binatang doktor at ibinigay ang basket ng prutas. Salamat pero kumain na ako. Pero pwede ba tayo mag-usap saglit, Lyra? Anito. Sure. Tumayo siya at sumama kay Ludwig sa entrance ng cafe. Lyra, kailan mo pa nakilala si attorney? Kastigo nito, baka sa tinig ang pag-aalala. Medyo matagal na rin. Madalas siyang nagkakapirito. Is he courting you? Tipid siyang umiti. Nagsisimula pa lang siyang manligaw. Mabait naman si Jace kaya walang masama kung bibigyan ko siya ng chance. But you said you struggle to accept guys in your life after your failed relationship with the twins' father. Pero iba ang pakiramdam ko kay Jace, Doc. Feeling ko matagal ko na siyang kilala. So inaamin mo na gusto mo siya? Oo, pero hindi naman ako magpapadalos-talos. Inaalam ko rin ang background ni Jace. Isa pa, abogado siya. May sariling law firm. Kaya may tiwala ako sa kanya. Okay, I respect your decision. Pero hindi mo ba napapansin? Parang kahawig ni Jay si Soren. Yun ang una ko napansin kanina. Natigilan siya at nilingon si Jace at ang mga bata. Masayang kumakain ng mga ito. At saka lang niya ulit napansin na parang younger version nga ni Jay si Soren. Baka nagkataon lang na may pagkakahawig sila. May ganun naman talaga eh. Katwiran niya. Napabuntong hininga si Ludwig. Okay, basta kilalanin mo muna siyang mabuti. Hindi na pala ako magtatagal, Lyra. Enjoy your dinner. Anito at nagpaalam. Tumango lamang siya. Pagkuwan ay binalikan niya ang mga bata. Are you okay, Lyra? May pag-aalalang tanong ni Jace. Oo, okay lang ako. Mukhang against si Doc sa akin ah. Hindi naman. Tiniyak lang niya na hindi ako mapapahamak sa taong pinapapasok ko sa buhay ko. I appreciate your friend's concern. Pero tinitiyak ko sa'yo na wala akong masamang motibo. I just really like you. May tiwala ako sa'yo, Jace. Matanda na ako para umasa lang sa opinyon ng iba. Ayoko ring maging makasarili. My decisions always affect my kids. So dapat i-consider ko rin ang feelings nila. Masaya ako kasi nakilala ka nila. Never silang nagkaroon ng commitment sa ibang tao na kagaya ng sayo. Thank you for trusting me, Lyra. I won't let you down. Napatitig siya sa seryosong mukha ng binata nang hawakan nito ang kanyang kanang kamay na nakahawak sa kutsara. Ilang sandali silang nagtitigan. Mama, Sir Attorney, kakain po ba kayo o magtititigan na lang? Maya-maya apila ni Sophie na umabala sa kanila. Nagling binawi ni Jace ang kamay nito at sumubo ng pagkain. Kumain ka na lang, Sophie. Huwag mong bantayan ang kilos namin ng mama mo. Biro nito sa bata. Kasi kanina pa kayo hindi gumagalaw eh. Para po kayong statue. Silent love talks ang tawag doon, Sophie. Kami lang ng mama mong na magkakaintindihan.
whatever. Natawa si Lyra. Love mo po ba mama namin, Uncle Attorney? Tanong naman ni Soren. Of course, your mama is a great woman. All men will fall in love with her. Confident na sagot ni Jace. All men? Ibig sabihin ay marami ang gustong maging papa namin? Mahinang tumawa si Jace. Oo, kaya dapat manalo ako. Ikaw lang po ang gusto naming maging papa, Sir Attorney. Ani Sophie. You won, Uncle. Ani Soren. So, am I your official new daddy? Excited na tanong ni Jace sa mga bata. Yes, Daddy. Sabay pang tagon ng kambal. Nang tumitig si Jace kay Lyra ay biglang uminit ang pakiramdam ng babae sa kanyang muka. May basbas na ng kambal ang relasyon nila ni Jace at ayaw niya kung bakit kilig na kilig siya sa ideya na magiging tatay ito ng mga anak niya. Tumigil na kayo mga bata, mag-focus kayo sa pagkain dahil gabi na, babiyahe pa tayo pa uwi ng bahay. Saway niya sa kambal. Opo, Mama. Sabay na sagot ng mga to. Saan pala kayo nakatira, Lyra? Maya-maya ay usisa ni Jace. Sa Villa Clara Village, Attorney. Sino pala ang kasama niyo ron? May isang kasambahay kami at isang yaya ng mga bata. And where's your mother? Nasa Quezon City siya. Nagtatrabaho kasi siya sa trial court at former vice mayor siya. Doon siya pinanganak at lumaki. Sa Quezon City rin kami nakatira dati nang buhay pa ang tatay ko. Talaga? Matagal na bang patay ang tatay mo? Pagkuha na yung usisa niya. 10 years ago na. Dati siyang governor. At nung tumatakbo siya for mayor, nagkaroon ng skandal at nadawit siya. Nakulong siya at namatay dahil sa stroke. Malungkot nitong kwento. Mami mo na lang din pala ang kasama mo ngayon? Yes, but I haven't seen her since I moved here. Bakit? Sandaling nanahimik ang binata, sumimsim ng apple juice. Marami kaming pinagawayan ng mami ko at naiinis ako sa pagkontrol niya sa buhay ko. I want freedom and peace of mind, so I chose to live alone. Pagawan ay tugon nito. Pareho pala tayo. Mas pinili kong manatili rito kaysa makasama ang mama ko. Nakukulitan din kasi ako sa kanya kasi kung sino-sinong lalaki ang nirereto niya sa akin. My mom is a lawyer too, at nagtatrabaho siya sa legal team ng isang senador sa Marikina. Halos pareho pala tayo ng sitwasyon, Jace. Weird kasi pareho pa tayong may amnesia. Maybe it's destiny. Or maybe there's a possibility that our past were connected. Natigilan si Lyra at hindi maalis ang tingin sa seryosong mukha ni Jace. Paano nga kung konektado ang nakaraan nila? Dumagdag pa nga na hawig ito ng kambal. Imposibleng may koneksyon ng mga nakaraan natin. Dapat kilala ka ng relatives ko pero walang nakapagbanggit sa akin tungkol sa iyo, Attorney. Hindi ka rin kilala ni Ludwig, kababata ako siya. Anya pagkuwan. What about your twin's father? Muli siyang napatda nang ma-realize na walang nakapagsabi sa kanya tungkol sa buong detalye ng pagkatao ng ex-boyfriend niya. Pahapyaw lang na family background ang sinabi ng kanyang ina, ni hindi sinabi ang pangalan ng lalaki. Wala talaga ako maalala kahit konti tungkol sa tatay ng mga anak ko, Jace. I'm supposed to hate him, but sometimes there's a part of me who wants to see him. Maybe it's just confusion. Or maybe you two haven't really had a bad history at all. It might be manipulated. Napabuntong hininga siya. Kahit ano pa ang totoong nangyari, wala na akong pakialam. Kung may balak siyang balikan kami, sana noon pa. I already accepted life without him. Since nakapag-move on ka na, pwede ko na bang seryosohin ang paninigaw ko? Nakangiti ng saad ng binata. Hindi ka pa ba seryoso, Attorney? Amused niyang sabi. I mean, nagsisimula pa lang ako, kaya hindi ko tinutodo ang effort ko. Next time, I'll do better. Kung okay lang sana sa'yo na lumabas naman tayo paminsan-minsan. Yun tayong dalawa lang. Okay. 3 days lang naman akong sobrang busy kasi nagre-resta kami ng cakes. Lumapad ang ngiti ng binata. What about sa Saturday night? Mamasyal tayo sa ibang lugar, Lyra. Sure, pero hindi ko pwedeng iwan ng matagal ang mga bata. Isama na lang natin sila, pero dapat may yaya para walang abala. Nandidistra ka ba sa mga bata? Natatawa niyang tanong. Minsan, lalo na kung gusto kong mag-focus sa'yo. No need magsama ng yaya. Madali na makausap ang kambal. Okay. Narinig sila ng kambal kaya nakiusyoso na ang mga ito. Isan tayo pupunta, Mama? Tanong ni Sophie.
Ipapasya tayo ng tito nyo, anak. Sagot ni Lyra. Wow! Pupunta tayo sa malayong lugar, Mama. Excited ding saad ni Soren. Pupunta tayo sa Ocean Adventure at magpapakain ng dolphin, Soren. Ani Jace na lalong nagpasabik sa mga bata. Hindi na mapakali ang kambal at gusto nang gumala. Pagkatapos ng hapunan ay hinatid pa sila ni Jace sa kanilang bahay. Hindi pa naaayos ang kotse niya kaya wala silang masakyan. Sino palang nagmamaneho ng delivery minivan mo, Lyra? Tanong ni Jace habang papasok sila ng bahay. Karga ni Jace si Sophie na nakatulog na. May delivery rider naman kami at siya ang gumagamit ng minivan. Minsan kung maaga kaming umuwi ay nagpapahatid kami sa kanya. Anya. Malaki rin pala tong bahay niyo, no? Oo, itong unang naipundar ni Papa bago siya nag-retire. Hinatid nila sa kwarto ng mga ito ang kambal. Nang maihiga ni Jay sa kama si Sophie ay gumala ang tingin nito sa silid. Pwede ba akong humingi ng picture ng kambal, Lyra? Pagkuman ay tanong nito habang hawak ang photo album ng mga bata. Sure, may bagong picture sila na magkasama habang nasa school. Kinuha ni Lyra ang photo album sa kamay ni Jace at kinuha ang isang wallet-sized na picture ng kambal. Ibinigay niya yon sa binata. Thanks. Ilalagay ko to sa office ko para kapag stress ako, tititigan ko lang ang picture nila. Talagang parte na ng buhay mo ang kambal, ah. Amuse niyang saad. Of course. They are my happy pill. Noong hindi ko pa kayo nakikilala, hirap ako mag-manage ng stress. Palagi lang ako nakamukmuk sa office at lalabas lang kung may court hearing o kaya may appointment with clients. Inaamin ko rin na mas sumaya ang buhay ko nung nakilala kita, Jace. Pagtatapat din niya habang nakatitig sa nakangiting mukha ng binata. Do you mean our feelings are the same, Lyra? I think yes. At alam ko mas may ilalalim pa ang nararamdaman ko sa'yo. Lumapit ito sa kanya at hinawakan siya sa kanang balikat. I don't think we're rushing things, Lyra. I felt an old flame in my heart that rises every time I see you. Na para bang matagal ka nang narito sa puso ko. Emosyonal nitong pahayag na pumukaw rin sa kanyang puso. Nararamdaman ko rin yan, Jace. Simula nang nakilala kita, may mga panaginip ako na konektado sa'yo. I'm eager to get to know you and find out what those feelings mean. You unleashed my heart from the chain that held it for many years. Kaya ngayon, malaya na ako magmahal ulit. Masuyo ring pahayag niya. It means we should not stop wanting each other, Lyra. We dig deeper until we realize who we really are in our past. Thank you for giving me a chance to love you. Tumango siya at hinayaang dampian ng mainit na halik ng lalaki ang kanyang mga labi. Tumugon siya sa halik nito, ngunit hindi nagtagal ay naghiwalay rin sila. Nakatitig kasi sa kanila si Soren na nakaupo lang sa tabi ni Sophie. What are you two doing in front of us, ha? Tanong ng bata, humahalokip-kip pa. Nag-uusap lang kami ng tito mo, anak. Alibay niya. That close? Tumikwas pa ang isang kilay ni Soren. Just sleep, Soren. Sabi na lamang niya at inilalayan pahiga ng kama ang bata. Okay, good night everyone. Ani Soren, pumikit na rin. Pagkawan ay lumabas na sila ni Jace. Hinatid niya sa labas ang binata. Sabado ng umaga ay nasa bahay na ni Lyra si Jace. 5:00 pa lang pero gising na ang mga bata dahil excited na gumala. Mag-overnight na lang tayo sa hotel para sulit ang gala natin, Lyra. Ani Jace habang tinutulungan siya sa pagbubuhat ng kanilang gamit. Sige, okay na yon. Anya. Nauna nang lumulan ng kotse ang kambal. Nang makompleto ang kanilang kailangan ay umalis na sila. Sa Subic Bay pala sila pupunta at mahaba-haba ang biyahe. Mukhang first time ng mga bata gumala sa malayong lugar, ano, Lyra? Ani Jace habang nagmamaneho. Nakaupo siya sa tabi nito at nasa backseat naman ang kambal. Oo, busy kasi ako palagi kaya madalas sa mall lang kami gumagala. Natatakot din kasi akong ipisyal ng matagal sa labas ng kambal. Baka biglang kunin sila ng tatay nila. Pero ilang taon na nakalipas. Kung interesado pa ang tatay ng kambal na kunin sila, sana matagal na. Napakuyom siya ng palad sa gigil. Kahit pa maghabol siya, hindi niya makukuha sa akin ng kambal. He's an irresponsible man. Once ginulo ka ng tatay ng mga bata, sabihin mo sa akin, Lyra. I will help you push him away and never see your kids again. Salamat, Chase. Sa haba ng biyahe ay nakatulog si Lyra.
Nagising lang siya nang mag-ingay ang mga bata. Nakahinto na pala ang kotse sa parking lot ng beach resort. Mama, look ko! Ang daming bird ko! Tili ni Sophie. Nakatayo na at nakasilip sa salaming bintana. Let's go outside, guys! Atat na yaya ni Soren. Nang buksan ni Jace ang pinto ay nagunahan sa pagtakbo palabas ang kambal. Lumabas na rin siya at sinundan ng mga bata na palapit sa dagat. Mga anak, huwag kayong pupunta sa dagat. Saway niya sa mga ito. Maligo po tayo, Mama! Ani Sophie. Mamaya na, mag-breakfast muna tayo. Bumalik ang mga bata at sumunod sa kanila ni Jay sa lobby ng resort. Nagpa-reserve na ako ng hotel suite natin dito, Lyra. Ani Jace habang hinihintay ang keycard mula sa staff. Nakaplano na talaga ang gala natin Salamat, Jace. You fulfilled my vacation dream for the kids. Of course, as their future daddy, I need to satisfy them. Napangiti siya. Nang makuha ang keycard ng suite, ay dumiretso na sila sa beachfront hotel suite. Doon na sila nag-almusal. Pagkatapos ng almusal ay naligo na sila sa dagat. Nag-arkila pa ng cottage si Jace. Mas gusto siyang kasama ng kambal kaya sinamahan niya ang mga ito sa dagat. Ayaw maligo ni Lyra dahil may dalaw ito. Sir Attorney, pwede na ba kitang tawaging Papa or Daddy? Tanong ni Sophie habang nakasampa ito sa kanyang likod. Nakalublob sa tubig ang kalahati niyang katawan. Si Soren naman ay nakasakay sa salbabida na hawak niya ang tali. You can call me Daddy, Sophie. Titiyakin ko naman na magpapakasal sa akin ng mama niyo. Confident niyang tugon sa bata. Kasal po? Yes, kailangan kong pakasalan ng mama mo para maging daddy niyo na ako. Sige po, Daddy. Pakasalan mo na si Mama. Natawa si Jace. Sinipat niya si Lyra na kinukuhaan sila ng video. Ang ganda nito kahit magulo ang gabewang na buhok dahil hinahangin. Bagay rito ang floral dress na ibinigay niya rito at Hawaiian hat. Okay lang ba kayo, guys? Maya-maya ay tanong ng babae. Oo naman, pero mas masaya sana kung maligo ka rin, Lyra. Sorry, hindi ako pwedeng maligo. Makita ko lang kayong masaya na rin ako. Next time na lang pala. The kids need this kind of bonding with their parents. Parents? Are you saying you're acting as their father now? Usig nito na nakangiti. I'm not just acting. I'm assuming I'm their official father. Then, I approve it. Really? Halos mapatakbo siya patungo kay Lyra at gusto niya itong yakapin. Ngunit biglang tumalon sa kanya si Soren at yumapos. Daddy, I want to go there. Anito, itinuro ang yate malapit sa kanila. Later, Soren. Sasakay rin tayo sa yate. Anya. Hirap na siyang makahinga dahil may mga batang nakayapos sa kanyang likuran at dibdib. Naglakad na si Jace palapit kay Lyra. Tantanan niyo ang daddy niyong kids. Paano siya makakaligo niyan? Para kayong tuko na nakadikit sa kanya. Saway ni Lyra sa mga bata. Bumaba rin ang kambal at naglaro na lamang ng buhangin. Mainit na masyado. Doon na tayo sa cottage, Lyra. Sige, mukhang hindi na rin tumatalab ang sunscreen sa balat ko. Mahapdi na. Let's go, kids. Yaya ni Jay sa mga bata. Sumama na ang mga ito sa cottage. Doon na rin sila nagpa-deliver ng lunch. Pagkatapos ng tanghalian ay nagtungo naman sila sa Ocean Adventure Park. Nag-arkila sila ng boat para makapasok sa Dolphin Water Park. Hindi ako makapaniwala na nagagawa na namin ito ng mga bata, Jace. Kung ako lang kasi ang kasama nila, hindi sila makakalabas ng Metro Manila. Ani Lyra habang pinapanood nila ang mga bata na masayang nagpapakain ng dolphins. Inakbayan niya ito. Alam ko mahirap magpalaki ng bata, lalo na kung kambal. Kaya deserve mo ng katuwang, Lyra. Inihilig nito ang ulo sa kanyang balikat, at dahil sa ginawa nito ay sumikdo ang puso ni Jace. Pero biglang may pamilyar na senaryong sumulpot sa kanyang isip, pareho sa posisyon nila ni Lyra. Hindi ko maintindihan kung bakit pati yakap mo ay pamilyar sa akin, Jace. Na para bang minsan mo na akong nayakap noon. Napanaginipan kita na binibigyan mo ko ng white roses. Feeling ko hindi yun basta panaginip. Ani Lyra na lalong nagpagulo sa kanyang isip. Napahilot siya sa kanyang sentido dahil tila ayaw nang matigil ang pagpasok ng mga pamilyar na senaryo sa kanyang isip. Nabigyan na ba kita ng bouquet ng roses, Lyra? Isang piraso lang yun, di ba? Oo nga eh.
Pero sabi mo, nahulog mo sa daan ng bouquet kaya isa lang ang naibigay mo sa akin. Pero binigyan kita ng nakabasket na bouquet. May kasamang stuffed toy na white cat. Gilalas na napatitig sa kanya si Lyra. Teka, sa panaginip ko nangyari yan ah. Hindi mo pa ako binibigyan ng bouquet at stuffed toy in real life, Jace. Napailing siya dahil ang nasa isip niya ay binigyan niya ng bouquet si Lyra at sigurado siya na hindi yun panaginip. I'm not imagining things, right? After I gave you the bouquet, we kissed. Giit niya. Ano ka ba? Sa panaginip ko nga yan. Don't tell me same tayo ng panaginip. No, hindi ako nanaginip, Lyra. Ay, tama na nga. Naguguluhan din ako sa iyo eh. Tumayo na si Lyra at inalalayan ang mga bata. Hindi na siya mapakali dahil pakiramdam niya ay anumang oras ay babalik ang kanyang alaala. Pagbalik nila kinagabihan ng resort ay binuksan ni Jace ang kanyang cellphone na naka-off dahil na-charge niya. Saktong pagbukas niya ng chat ni Tobias ay tumambad sa kanya ang picture ng DNA test result. Positive? Manghangbasa niya sa result ng paternity test niya with Sofia. Lumabas pa siya sa terrace ng suite at tinawagan si Tobias. Sumagot naman to. Tobias, tama ba tong result ng paternity test ko? Tanong agad niya sa lalaki. Yes sir, yan ang inabot sa akin ng doktor kanina. Sagot nito mula sa kabilang linya. Tulalang sumandal siya sa pader at tinitigan ang picture ng DNA test result. The twins are mine. Nasasabik niyang usal. Yes sir. About pala sa car accident niyo sir. Hindi kayo nag-iisa noon. Kasama mo ang girlfriend mo pero separate hospital ang pinagdalhan sa inyo. At na-trace ko medical records niya sa tulong ng kaibigan kong doktor na nagkatrabaho sa hospital na yon. Nag-amnesia rin yung babae. Siya nga po si Miss Lyra. Natigalgal siya nang mapagtanto na si Lyra nga ang babaeng nasa panaginip niya. Bigla rin siyang nilamon ng kaba. But Lyra hates me. Kailangan ko munang malaman kung ano ba talaga nangyari kung bakit galit siya sa akin. Sige sir, just call me if you need help. Thanks Tobias. Pinuto na niya ang tawag, saktong lumabas naman si Lyra. Dumating na ang dinner natin, Jace. Kumain muna tayo. Ani Lyra. Okay, sige. Susunod na ako. Hindi siya kaagad pumasok ng suite at paulit-ulit siyang bumuntong hininga upang mapakalma ang kanyang sistema. Kinabukasan, pagbalik ng Maynila ay tumambay si Jace sa bahay ni Lyra. Muli niyang tiningnan ang photo album ng kambal. At nang makita niya ang picture ng mga ito noong isang taon ay napaluha siya. I should be on their side since they started walking. Usal niya habang yakap ang album. Napaluklok si Jay sa gilid ng kama ng kambal. Nang muli niyang titigan ang picture ay dumagsa na naman sa kanyang isip ang ilang parte ng nakaraan. Noong karga niya ang kambal na baby pa. Daddy, bakit ka umiiyak? Curious na tanong ni Soren na biglang pumasok ng silid. Wala anak, may naalala lang si Daddy. Hindi siya nakatiis at niyakap ng mahigpit ang bata. Pumasok din ng kwarto si Sophie at yumakap sa kanya. Promise kids, Dad will never leave you again. This time I will protect you. Nang magtawag si Lyra para sa hapunan ay lumabas na silang mag-aama. Maya-maya ay may dumating na bisita na pamilyar na ginang. Lola! Sabay na sambit ng kambal at patakbong nilapitan ng ginang. Ginuko ng kaba si Jace nang matanto na ina ni Lyra ang ginang, at nang makita siya nito ay bigla itong natigilan. Sino ang bisita niyo, anak? Balisang tanong ng ginang kay Lyra. Tuluyan itong lumapit sa kanila. Siya po si Attorney Jace, ma. Boyfriend ko. Nakangiting tugon ni Lyra. Napawi ang kanyang kaba nang ipakilala siya ni Lyra sa ina nito bilang boyfriend. Boyfriend? Bakit bigla kang nagkanobyo? Ilang buwan lang akong hindi umuwi rito Kilala mo na ba siya ng lubusan? Pumalatak na ang ginang. Tumayo si Lyra at nilapitan ng ginang. Ma, hindi naman makikilala ka agad ng isang tao ng isang bagsak lang. Jace is a good person, and the twins love him. Bumakas sa mukha ng ginang ang panik. I disagree. Anito. Hindi ko po hinihingi ang approval mo, ma. It's my choice, at sana respetuhin niyo. Kailangan ko makalaya sa masakit na nakaraan. And do you think that guy will save you from your previous pain? What if mas malala pa pala siya? You're just judgmental, ma. Jace is different. Bakit hindi nilang si Ludwig ang piliin mo?
He's been on our side while you're raising her twins. Kaibigan ko lang po si Ludwig at alam niya ang limitasyon niya. Pero anak, wala akong tiwala sa lalaking yan. Nagduda na si Jay sa eksaheradong reaksyon ng ginang. Tatayo na sana siya ngunit humarang ang kambal sa kanyang tabi. Pinigil ang lola ng mga ito na lapitan siya. Lola, please don't hate Daddy Jace. He's good to us and I like him. Lumuluhang depensa ni Sophie. Gusto ko rin si Papa Jace, Lola, kasi mabait siya at nagpapasaya niya si Mama. Gatong din ni Soren na biglang nagpakalma sa ginang. Hindi na umimik ang ginang at biglang lumisan. Iniwan na sa kawaksi ang pasalubong nito sa mga bata. Napangiti naman si Jace nang yakapin siya ng mga bata. Nabuhayan siya ng pag-asa dahil sa mga ito. Thank you for protecting me, kids. Next time I will stand up for myself, and you don't need to beg your grandmother to accept me. Anya. Nilapitan din siya ni Lyra at niyakap. Pasensya ka na sa nanay ko, Jace. Matagal na kasi niya akong pinipilit kay Ludwig, kaya siguro hindi niya matanggap na ibang lalaki ang pinili ko. It's okay, sweetheart. We can't please the entire universe to agree with our relationship. Ang mahalaga ay mahal natin ang isa't isa. Anya. Nang maimasmasan silang lahat, ay nagpatuloy rin ang hapunan. Kinabukasan ng hapon ay hindi umalis ng cafe si Lyra. Nagbe-bake siya ng cake nang dumating ang kanyang ina. Lyra, we need to talk about Jace. Ani Rita, ang kanyang ina. Ma, bakit ba ayaw niyo kay Jace? Iritableng tanong niya. Do you have an idea who Jace is? Hinarap na niya ang ginang. Bakit? Kilala niyo na ba siya? Can't you recognize him? Pamilyar siya sa akin at feeling ko ay matagal na kami magkakilala. Your instinct is right, Lyra. Jace Del Vega is your twin's father. Nabitiwan niya ang empty measuring cup dahil sa pagkagulat. Nanlalaki ang mga matang tinitigan niya ang ina. Totoo po ba sinabi mo, Ma? Gumaralgal ang tinig niyang untag. Oo, kaya labag sa loob ko na tinanggap mo siya bilang boyfriend mo. You can't blame me dahil ako mismo nakasaksi kung paano ka nagdusa noon dahil sa lalaking yun. Ang mali ko, hindi ko sinabi sa iyo ang buong pangalan at detalye tungkol kay Jace. Sana ay aware ka at hindi mo hinayaang magtagpo kayo ulit. Sana'y hindi ko nalang sinunog lahat ng pictures niya at mga bagay na binigay niya sa'yo para maalala mo kaagad siya. It's my fault. I let you accept the man who once broke you. Lumuluhan ang pahayag ng ginang. Nanlulumong napasandal sa gilid ng stainless na lamesa si Lyra. Bigla na lamang kumirot ang kanyang dibdib, maging ng kanyang sentido, lalo nang magbalik sa kanyang isip ang ilang hibla ng nakaraan. Si Jace ang lalaking isinumpa ko na wag nang bumalik sa buhay ko. Pero heto ako, tinanggap siyang muli. Humihikbing usal niya. Hindi rin kita masisisi, anak. Lahat ng ginawa ko para mabura ng tuluyan sa isip mo si Jace ay para sa protection mo. His mother hates you. Kaya lahat ng kaanak natin ay sinabihan ko na wag magkwento sa iyo tungkol kay Jace. Hindi ko rin sinabi kay Ludwig ang tungkol kay Jace. They never met before. Kasi sa US nag-aral ng medisina si Ludwig. Hindi na siya nakaimik at humagulgol na lamang. Isang oras pagkaalis ng ina ni Lyra ay dumating si Jace. May dalang pompon ng puting rosas. Diretso ang pasok nito sa kusina. Hi, sweetheart. Are the kids not here yet? Tanong nito sabay abot sa kanya ng bulaklak. Hindi niya tinanggap ang bulaklak. Iniwasan niya ito at nagpakaabala siya sa pagliligpit ng kalat sa lamesa. You can stop pretending now, Jace. Anya sa malamig na tinig. What's wrong, Lyra? Alam mo, totoo, di ba? Muli niya itong hinarap. Aling totoo? That you are my twin's father? Natigalgal ito, ngunit bigla ring nanindigan. I just figured it out after the paternity test result came out. But believe me, I didn't lie to you about my feelings. Hindi ko pa nare-recover lahat ng memories ko. But one thing I'm sure of is, I love you, Lyra, and I will make things right. Hindi pa rin kumalma ang galit niya rito. Pero totoong sinabi ni Mama na nag-cheat ka noon. Your mother hates me. I used my father's car and I drove drunk. I lost control and you tried to stop me. Palatak niya, pinagbasehan ang senaryong madalas dumadapo sa kanyang panaginip na alam niyang parte ng nakaraan. I don't remember the exact scene during the accident.
But I refuse to believe I cheated on you, Lyra. I will find out the truth and prove to you I never hurt you. Tama na. Ilang taon kong pinilit iwasang maalala ang nakaraan dahil ramdam ko sa puso ko ang sakit na iniwan mo, Jace. My mother won't do anything to ruin my future. Maybe your mother does. Pinoprotektahan lang ako ng nanay ko kaya binura niya ng tuluyan ang bakas mo sa buhay ko. What did you say? Your mother tend to erase my memories for good? Oo, at tama lang ang ginawa niya. Kung alam ko lang na ikaw ang lalaking nanakit sa akin noon, hindi ko hahayaang makalapit ka sa amin ng mga anak ko. At huwag kang aasa na magpapatuloy pang relasyon natin, Jace. It's the last time we talk. So please, leave us alone. Asik niya habang walang tigil sa pagtulo ang kanyang mga luha. Akmang lalapitan pa siya ni Jace, ngunit itinulak niya ito sa dibdib. Napaatras ito. Lyra, please, don't push me away. Wait until I figure out what really happened to us before. Samo nito. Just leave, please. Kinaladkad na niya ito palabas, ngunit biglang dumating ang kambal. Mama, bakit mo po pinapalaya si Daddy? Natatarantang tanong ni Sophie, yumapos na ito sa binti ni Jace. Hinarang din siya ni Soren. Bakit po kayo nag-aaway, Daddy, Mama? Ayaw mo na po ba sa kanya? Kastigo rin ni Soren. Hindi na nakaimik si Lyra nang tila biglang nanlambot ang kanyang puso. Bumalik na lamang siya sa kusina at doon humagulgol. Samantala, hindi na nagpumilit si Jace na makausap si Lyra. Okay lang kami ng mama niyo, mga anak. Pagod lang kami pareho at kailangan namin ng pahinga. Don't worry, okay? Wika niya sa kambal. Hindi mo po ba kami iiwan, Daddy? Namimilog ang mga matang tanong ni Sophie. No, may aasikasuhin lang si Daddy. Babalik ako. Bantayan niyo lang ang mama niyo, okay? Ibinigay niya sa mga bata ang bouquet ng bulaklak at lumisan. Kinabukasan ay nag-focus si Jace sa pag-uungkat tungkol sa nakaraan. Tuluyan na ring bumalik ang ibang memories niya, pero ang tungkol sa aksidente ay magulo pa. So, I met Lyra at the university when I took law, and she got pregnant after our first night together. Saad niya habang binabasa ang kopya ng college records ni Lyra. May isang oras na siyang nakaupo sa harap ng kanyang office table. Maya-maya ay biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang kanyang ina. Jace, how dare you forbid Stacy from visiting you here, huh? She's the only person I can trust to monitor your situation. Kaagad ay palatak ni Antonia, ang kanyang ina. I didn't ask you to send Stacy here, Mom. She's just disturbing me. Anya sa malamig na tinig. Disturbing? Sabi ni Stacy, mas madalas ka pumupunta sa cafe kaysa tumambay rito sa office mo. Ano bang pinupuntahan mo ron? Imposibleng nagkakape ka lang. I'm visiting my family you refused to introduce me to after the accident, Mom. Walang gatul niyang turan na nagpatigalgal sa ginang. What family? Gilalas nitong Annie. Tumayo na siya at inabot sa ginang ang picture ng kambal kasama ang kinuha niyang picture ng mga ito noong baby pa. Kasama rin ang picture ni Lyra na pinuslit niya. Who are this? Maang pa nitong tanong. The woman is Lyra Esteban, my girlfriend, and the twins are my children. You have kids? Nanlaki ang mga mata ng ginang. Maging siya'y nawindang. Hindi mo alam na may mga anak ako, Mom? They already existed before the accident. At kasama ko pala si Lyra sa kotse noon. What exactly happened before, Mom? Why does Lyra hate me? She said I cheated, and you didn't accept her. Kinastigo na niya ang ina. Lumapit pa siya rito kaya umatras ito at napaupo sa couch. I wasn't aware you and Lyra have kids, Jace. Believe me. Stop lying. Gigil niyang asik. I'm telling the truth. Late ko na rin nalaman na si Lyra ang girlfriend na tinatago mo sa akin noong college. You promised me to stay single until you finish law. Kaya nagulat ako nung pagpunta ko sa condo unit mo. May babaeng nakatira ron. Akala ko'y katulong mo siya. Pero inamin mo na girlfriend mo siya. Pinaglaban mo siya at lumipat pa kayo ng apartment kasi pinalayas ko kayo. Halos 1 taon kang hindi nagparamdam sa akin. Paliwanag nito. Then what did you do to make Lyra hate me? I asked Stacy to seduce you and took a picture of you two in one bed. Then I sent the pictures to Lyra. Pero itinaboy mo si Stacy bago pa may mangyari sa inyo. Impit siyang napamura at nasuntok bigla ang misita sa harapan ng kanyang ina.
At sa pagkakataong yon ay tuluyang nabuo ang pansamantalang naburang alaala niya. Lyra left with the twins because of you, Mom. What kind of mother are you? You ruined my life, my family. Puno ng hinanakit niyang usig sa ina. Nanginig na ang ginang at napatayo. Pilit siyang hinahawakan sa braso ngunit iniwaksi niya ang kamay nito. I'm sorry, Jace, anak. I just can't accept that you chose the daughter of my enemy. And I already accepted the deal with Stacy's father before. Once you marry her, her father will support my senatorial candidacy. My plans were ruined because of your secret relationship with Lyra. You chose her over me and refused to believe what her mother did. Her mother was responsible for your father's expulsion. Pinukulong niya ang daddy mo na nadamay sa anomalya. Nagkamali ang daddy mo dahil nagtiwala siya sa ibang kaalyado niya sa politika. Pero na-frame lang siya. And stress triggered his heart problem. Dahilan kaya siya na-stroke sa kulungan. Since then, I hate Rita, Lyra's mother. She also blocked all my political candidacy and ruined my reputation. Kaya hindi na ako nakatakbo pa sa kahit na anong posisyon sa gobyerno. At para maputol ng tuluyan ang koneksyon namin, naisip kong paghiwalayin na kayo ni Lyra. But you never told me you have kids with her. Lumuluhang paliwanag ng ginang. Nanubig na rin ang kanyang mga mata at napasandal sa gilid ng lamesa. I hid my children from you because Lyra asked me to keep them from you. Kasi alam niya na pinipilit mo akong ipakasal kay Stacy. I promised her to protect her and our children. Pero ano ginawa mo, Mom? At talagang hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa kanya? Why? Kasi alam ko na hahanapin mo si Lyra. Natatakot ako, anak. I know how much you love her. And you even canceled me as your mother for her. After Lyra received your picture with Stacy, she left you. Pero hinabol mo siya. And you found her in a bar. Nabalitaan ko na lang na nadisgrasya kayo. Nauna ako nakarating sa kinaroroonan niyo. Pero ikaw lang ang dinala ko sa ospital sa Sampaloc. Mas malayo sa Marikina. I paid the doctor to hide your records. Kinausap ko rin lahat ng relatives natin at mga taong nakakaalam sa history niyo ni Lyra na huwag magkwento sa'yo. I did it to erase Lyra from your life for good. Naikuyom ni Jace nang mahigpit ang kanyang mga palad. You admit all your sins, Mom. Do you think I can easily forgive you? Biglang napaluhod sa kanyang harapan ng ginang. Please, Jace, don't do this to me. I'm still your mother. Samo nito. You dare call yourself a mother after what you did to me? 5 years, Mom. Those 5 years, I should have been on my children's side. Pinagkait mo sa akin ng pagkakataong makasama ang mag-iina ko. How could you sleep so soundly at night while ruining your own son's life? If I choose to cut ties with you for good, what would you feel, huh? My kids didn't recognize me as their father because of you. Nataranta na ang ginang. No, please don't do that, son. I will do anything to fix this. Then talk to Lyra. Tell her everything and apologize to her. I will. Tumayo na ang ginang. Nasaan ba si Lyra? Kakausapin ko siya. Follow me. Anya at nagpatiunan ng lumabas. Sumunod naman sa kanya ang ginang hanggang sa cafe ni Lyra. Pagdating nila ng cafe ay naabutan nila ang mag-iina na kumakain sa dining area. Lunchtime na pala ni hindi na namalaya ni Jace. Daddy! Sabik na sambit ni Sophie. Sinalubong siya nito at niyakap. Walang customer kaya tahimik sa cafe. Tumayo rin si Soren at yumakap sa kanya. Daddy, let's eat na po! Yaya ni Soren. Later anak, kakausapin ko muna ang mama niyo. Anya. Nakuha naman ni Lyra ang ibig niyang sabihin at niyaya siya nito sa outdoor extension ng cafe. Sumunod din ang kanyang ina. Nang makaharap ng kanyang ina si Lyra, ay kaagad nagpaliwanag ang ginang. Sinabi nito lahat ng nangyari at mga kasalanan nito. Naalala ko na ang lahat. At hindi ko akalain na kayo pa pala nagpadala sa akin ng picture ni Jace na may katabing babae sa kama. Ani Lyra habang pinapanood lang ang ginang na nakaluhod sa harapan nito. I'm so sorry, Lyra. Hindi matanggap ng pride ko na never ako nanalo sa nanay mo sa kahit na anong laban namin sa law firm, maging sa politics. I just blame her for participating in my late husband's expulsion trial sa politics. I was wrong. I should not have involved you and Jace in my grudge against your mother. Kahit hindi mo na ako patawarin, basta bigyan mo ng chance ang anak ko.
He loves you so much. At kaya hindi ka niya maalala ay dahil choice kong mawala ka ng tuluyan sa memories niya. I destroyed all things that will remind him of you. Nabaling ang titig ni Lyra kay Jace at ramdam ng binata na kumalma na ang galit nito sa kanya. Malinaw na rin na naaalala na nito ang nakaraan nila. I hated Jace because of you, Mrs. De La Vega. Pero ramdam ko sa puso ko na mahal ko pa rin siya. Ngayong alam ko ng totoo, hindi ko hahayaang masira mo ulit ang pamilya ko. I will give Jace a chance, not because you asked me to, but because he deserves it. Ani Lyra pero sa kanya pa rin nakatitig. Otomatikong napawi ang galit at pagkabahala sa puso ni Jace. Hindi na niya pinansin ang kanyang ina at napapaluhang niyakap niya si Lyra. Thank you, Lyra. Naalala ko na rin lahat ng memories natin. You're the only woman I love, and keeping you away from my mother is my choice to protect you. Hiniling mo sa akin na ilihim sa mami ko ang tungkol sa mga anak natin, at pumayag ako. Pero bigla mo silang inilayo sa akin. Inuwi mo sila sa bahay ng parents mo. Nung bumalik ka sa apartment, bigla ka nakipaghiwalay sa akin. Iginiit mo na nag-cheat ako. Umalis ka at naglasing sa bar. Sinundan kita at pilit pinipigil magmaneho ng lasing. Nagtalo tayo sa loob ng kotse kaya na-aksidente tayo. Kwento niya. Naalala ko na rin, Jace. Sobrang nasaktan ako noon dahil sa picture na pinadala ng mami mo. Naka-anonymous pa siya kaya akala ko babae mong nag-send ng picture. Nawalan ako ng kontrol sa emosyon ko. Nagsumbong ako noon kay mama kaya siya ang nag-utos sa akin na iuwi ko muna ang kambal sa bahay. Humihikbiring kwento nito. It's okay now, sweetheart. I promise, I won't let anyone ruin us again. Not even my mother. Hindi mo kailangang itaboy ang mami mo, Jace. She has her reasons too. As long as she learned her lesson and atoned for her sins, I'm willing to forgive her. Thank you, Lyra. You're the kindest person I know. Dahil sa pagkasabik ay nasiil niya ng halik sa mga labi ang dalaga. Maya-maya ay dumating din si Rita. Susugurin pa sana ang kanyang ina pero pinigilan ito ni Lyra. Pinaliwanag din ito ang totoo at kalaunan ay nagkapatawaran din ang dalawang ginang matapos makapaglabasan ng mga sama ng loob. Humingi rin ng tawad si Rita sa kanilang dalawa na agad din naman nilang tinanggap. Ngayon na maayos at maliwanag na ang lahat at mukha namang okay na ang mga nanay natin. Can we move on to the next level of our lives, sweetheart? Tanong ni Jace kay Lyra. Yumapos ito sa kanyang bewang. We really need to move on, sweetheart. Gusto ko mag-focus sa pamilya natin. Anito. Then, let's get married. When? Excited din itong tanong. Anytime. We don't need a proposal. I'm ready to take you as my wife. Our kids are waiting for a complete family. I can't wait to, Jace. Thank you for coming back into our lives. Salamat din for giving me a second chance, sweetheart. I love you so much. I love you too, sweetheart. Tamang-tama nang maglapat ang kanilang mga labi ay sumugod sa kanila ang kambal at yumakap. Why are you two hiding here, huh? Let's eat. Our $2 are crying inside. Ani Sophie, hindi na nasala nito sa tig-isang kamay. Sumama na lamang sila sa mga bata at muling lumuklok sa harap ng lamesa. Dahil nagkasundo na ang mga nanay nila, ay pinag-usapan na nila ang kasal. Tuwang-tuwa ang mga bata nang malamang si Jace ang totoong tatay ng mga ito. Dahil excited ang mga bata na mabuo ang kanilang pamilya, kaagad ding nagpakasal sina Lyra at Jace sa simbahan. At hindi nagtagal ay nasundan kaagad ang kanilang kambal na lalong nagpasaya sa pamilya nila. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.